Ang gera ng unang panahon po, bawat mga giyera, ang katutubo pong Iraya at ibang katutubo hindi gaano nasakop dahil nagtaasan doon sa bundok. Kaya huli silang nabago rin yung kanilang kultura, yung parang na-influensyan, hindi na-influensyan. Sa ngayon po ay hindi na rin gaano makikita, lalo kami yung aming talagang pamumuhay, yung nakabahan. Nabago na rin po. Pero nasa ano po, ang Iraya ay nasa halos panay na po na ganito na. Pero ang aming sariling wika, ang mga 1/4 na lang po yung mga 1/4 po yung hindi na marunong. Pero may eskwelahan po dito naman. Mayroon po tayo dito, mga school. Pwede pumasok ang mga pagkatulog-lugar. Katulad po, pwede kayong pumasok mamaya. I mean, pwede mag-aral dyan. Sa ano po? Sa eskwelahan ng Tagalog. Ang Tagalog po na estudyante, meron pong mga Muslim, may mga Tagalog din. Madami. Kasi yung napuntahan namin sa bandang, lagpas ng Kalapan, Pako ata yun, Pako. Bako. Bako, yung school po doon. Opo. Yung Mangyan School. Parang ang sabi, kung gusto mo makapasok, Mangyan lang ang pwedeng pumasok. Opo, yun ay medyo yung kung sa baga ay malayo na sa Katagalugan. Oo. Pero ito madikit. Tapos may mga Muslim, mahirap din yung buhay. Talagang magkakapatid pa rin talaga. Parang nakikiusap din sila na makapag-aral na halos kakayanin dahil sa amin po libre. Sa katutubo libre po. Ang teacher po dito ay public teacher. Oo po, sa public po. Dahil dati po private sa yung tinatawag na Ayala. Pero ngayon sa DepEd na rin po yung ang nagmamanin. So kaya naging ganito kaunlad gawa rin po ng Ayala? Ay, yung una po, ang katutubo ay pakalat-kalat. Tapos ang mga bahay ay hindi matibay na katulad dito. Mga barong-barong lang. Pero marami sila. Mga isang buwan lang lipat na uli. Tapos walang nag-aaral noong mga 1960. Mula pa sa simula hanggang 1970, 74, nagsimula na po ang village na magka-school ng sariling school. Ang Talipanan School. Doon na nagsimula na mapasok yung edukasyon sa katutubo. 1974 hanggang ngayon sa ngayon. Dati wala, talagang zero po yung mga katutubo. Ano po ulit ang Minyano po. Kami po ang nagsimula na magkaroon ng school. Bali sa amin pong kapanahunan, kami lang po nagsimula ng school sa Talipanan. Mula po sa grade 1. Yung henerasyon niya? Opo. Yung mga iba, wala po. Yung Baklayan po, may ilang baryo din yung Baklayan. Yung sa Pulma School, pero ibang community na po, ibang barangay na. Ang Talipanan po ay wala. Tapos hindi naman makapag-aral sa Tagalog dahil nasa bundok po dati. Kaya bakit hindi makapag-aral? Nasa bundok po, tapos hindi sanay lumahok sa mga Tagalog. Nahihiya. Sobrang iba Saka iba po yung kalagayan nila, nahihiya sila, pananamit, walang damit. Kaya umiiwas na. Pero nung 1975, may ang gobyerno po ay nagbigay rin ng tulong na magka-school sa katutubo. Nagka-school po, ganito lang po ang yari ng bahay. Pugon. Tapos noong 1990 na 91 ay ang Ayala naman po 1980 nagkaroon na ng umpisang pagtulong sa amin. Nakababa po dito sa baba na malapit. Tapos nakapagtayo na po ng mga school na maganda. Akong pag marami ng school dito? Opo, dito dati ay 1 to 4 lang. Parang bago ngayon ay 1 to 6 na. Sa elementary na. Po, tapos nakapag-college na rin po yung mga iba. May teacher na rin po nakatutubo. Pero ilan lang sa buong katutubo. Siguro mga dito sa amin na 4 lang yung teacher na talagang. Na bumabalik? Ha? Na bumabalik dito? Hindi, yung ibig sabihin nakatapos po. So, sa lahat ng katutubo, ilan lang yung natuturo doon sa aming school na hindi pa sulit na katutubo yung teacher. Mula po 1975, nag-aral na po ang mga katutubo. Sa ngayon po, may nakatapos na po sa amin mga 6
Ano pong klase ang sulat niyo dito? Sa amin po wala. Wala. Ang sa amin po ay buhol lang. Kung 3 araw yung kasunduan natin na pupunta doon, bubuhol ka ng 3 araw para palatandaan na. Ang galing! Po. Tapos yung kahoy po, para alam na nakarating ka na doon, puputol ka ng kahoy, tapos gagawa ka na palatandaan na ikaw nakarating na at nakaalis ka na. Taglatahan mo. Yun naman pong taon ay ganun din, buhol o git-git. Yung git-git lang pero wala kami sariling sulat, wala. Basta usapan na ba, ay 3 araw ako pupunta doon. Pupunta ka rin doon. Tayo magtatagpo. 3 araw, bubuhol ka 3 araw para alam mo na sa 3 araw, 1 araw lumipas na, alisin na yung isa, hindi 2 na lang natira. Isang araw na alisin yung isa. Ibig sabihin, 1 araw na yun, yun yung last. Pag yun hindi ginano na, pupunta na siya doon. Ubos na yung araw. Ubos na, pupunta na doon. Tapos, kung nakarating ka doon, tapos ikaw ay hindi nakapaghintay, at ikaw ay paalis na dahil maaaring isa ay hindi ka nakarating, pwede kang umalis, kaya lang maglalagay ka ng palatandaan. Kahoy naman, dahon. Opo. Puputol ka ng kahoy, titirik mo, tapos kung saan ka pupunta, doon may tuturo yung dulo ng kahoy. Para alam na doon pumunta yung kausap mo. Ganun. Yun lang yung palatandaan para pag-uusap. Tapos sa... Ano po madalas yung ginagamit sa magkaibigan o sa magkasintahan? Basta kahit po sino, kung kausap mo, halimbawa po ay pamilya sa pamilya, sabi tayo pupunta doon, manguha tayo ng pagkain, sa araw na yun, 3 araw mo lang ngayon, bubuhol yan 3 buhol, tapos magtatagpo sila. Tapos may target na silang lugar, doon sila magtatagpo, tapos kung anong gagawin nila, hindi kasama sila kung nagtatagpo sila. Pero kung hindi, yan nga, magagawa pagtandaan sa makatuwid, ay nakaalis na siya. Hindi na maaring tuwat, naandun na siya, may tanda na napupunta doon. Parang, yun lang yung pagtandaan. Tapos yung taon naman ay sa amin wala din kuwan, kundi ang karaniwan git-git, buhol, bagin na may buhol, o kaya sa yung gulok, may kaluban, gigit-gitan. Halimbawa ay 3 buwan. Gigit-git ka ng 3 buwan. 3 git-git lang. Ibig sabihin, 3 buwan yung kasunduan ninyo. Pag naka-3 yan, bawat isang buwan na, alisin na yung isa, parang i-ex na. Ex na yun, di dadalawa ng tira. Hanggang maubos, 3 yun, yung deadline. Okay. Parang gano'n na kung ano yung pag-uusapan, anong kasunduan, parang ganyan. Pero walang sarili. Saka yung nabanggit niyo kanina na walang pag-aari. Ibig sabihin, tulong-tulong, yung walang ay akin to, bawal, parang gano'n. Sa mga pagkain yun, sa mga pinabubuhay. Halimbawa, isang katutubo, dahil mahirap lang yung buhay, walang tiyak na kabuhayan. Yung isa mayroon, hindi pwedeng hindi bibigyan yan para pakiyas na makakain sila. Tapos yung isa ganun din, parang bigayan lang yan. Sa ngayon naman, siyempre, kung nagkita ka, halos sa'yo na yan. Pwede mo utangin lang, parang gano'n. Babayaran mo, parang babalikin mo. Dati hindi gano'n, basta okay lang, bigayan. Pero wala namang parang pag-aari na, siyempre, pag pag-aari mo, may paghirap ka, pinabawal na wala. Sa mga pagkain lang, ang bawal na, siyempre. Parang kumbaga yung sumbatan. Parang, basta bigayan sila. Kung ano ang mayroon, bibigay. Tapos, ang bawal lang, siyempre, yung pakialman mo yung talagang matinding bagay. Yung hindi na dapat, iyo na ibinigay. Tapos sa amin naman, yung halimbawa tanim ng isa, o pag-aari. Hanggat hindi siya nakakatikim, bawal kukuhanan. Bawal kukuhanan dahil yun ay labag. Kultura na yun. Pwedeng magkasakit yung may-ari. Okay. Kaya binabawal. Okay. Kung nagawa mo man ng gayon, sasabihin mo para magamot. Anong madalas na ginagamot po? Sa amin po yung mga bakal, yung piso, ganyan. Bibigyan mo siya para mabawi Para yung... kung pagpambayad. parang bawi yung yung ginawa niyang... tanim ka ng luya. Di ba tayo may luya? Ano mang tanim, dapat ang unang kakain doon yung may tanim.
Pero pag nakuha na yun, pwede nang makuha kahit hindi alam ng may-ari. Unang kuha lang bawal. Dapat yung nagtanong ng Kumbaga, parang pasingkable. Paalam. paalam. Basta't makuhanan ng palay o kaya ay saging, kaya naman po, bumuwi. Hindi pwedeng, maski yan ay pwede na, hindi pwedeng pakialaman kung wala pang makakakuha dun sa nagtanim. Pero pag nakuhanan na, kahit minsan bisis, pag nakita ka daw, pwede kang kumuha. Yun ay parang, ano ba yun, hindi naman irihiya yun, parang paniniwala. At nangyayari ngayon na talagang Marami ng kaso na pag ginawa mo yun, paparusahan ka. Anong parusa madalas sa ganun? Sa amin po ay pangaw. Ano po yung Pangaw po ay kahoy na may butas. Yung pa ay sinusuot po. Susuot po, tapos nakaupo ka lang, nakahiga. So, ganun. At bawat kasalanan may tagal kung ilang araw ka dun sa pangaw. Ang pangaw po mayroong isang araw, kalating araw, isang linggo. Paano kapag hindi nahuli yung gumawa? Mayroon po kaming tigi at mayroon kaming bigas ang tawag. Yun po yung pagtukoy kung sino yung may kasalanan. Talagang natutukoy Yun po, dahil yun po ay apoy. Halimbawa, ang kasalanan ay nanakit siya. Tapos nakita na siya yung nanakit, tapos tumatanggi. Ngayon, para mapatunayan hindi siya at siya nga, titigiin ka o bibigasin ka. Ang bigas na ang tigi po ay bakal na inihaw sa apoy. Pag yung nagningas-ningas na yung apoy, hahawakan po ng tao na tumatanggi yung titigiin. Pag hindi niya napaso, walang damage yung kamay, ibig sabihin, wala siyang kasalanan. Pero kung sunog siya, automatic na kasalanan siya. Pero may napapasok ba? May hindi napapasok doon? Sa dalawa po, ay may hindi mapapasok talaga. At yung isa, may mapapasok. Dahil ang unang sure na, ang unang dadakot doon, yung wala kasalanan. Dahil alam niyang hindi siya mapapasok. Yung isa naman, iiwas na. Iiwas na siya, alam niyang sigurado na siya. Yung guilt na, yung ano na yun, no? Hindi na dadakot. Alam Nasa na konsensya niya na eh. alam na siguradong siya mapapasok. Tapos yung wala, talaga dadakot yun. Oo, malakas ang loob. Para tunayan yun na wala siyang kasalanan. Para malinis siya, lalo na kung mahigpit na kasalanan na ibinibintang. Meron namang mas magaan na paraan para matukoy yung bigas. Yung bigas po, yung malagkit na palay, bibilang lang po ng parehas yung dami, tapos nguyain siya, tapos may dahon, para silang dudura doon. Kung sino yung pinakamabilis ang pagdaloy, siya yung malinis. At yung hindi dumaloy, siya yung may kasalanan. Kaya parehas mananalangin sila, kung ako ang gumawa ng kasalanan, ay mabigasan ako, wag akong bigyan ng mabibigasan ako. O kaya wag akong bigyan ng katas ng bigas. Hindi tatakbo yung katas yung bigas niya pag binura niya sa dahon. Yung namang isa ay ako ganun din. Kung ako may kasalanan, mabigasan ako. Kung wala, hindi malinis. Ngayon, hindi makikita doon. May saksi naman po yan ng mga elders. Siya din po yung unang mananalangin na maging ibig sabihin ay totoo yung gagawing pagbibigas. Okay. Na ang tawag namin Apo Iraya. Apo Iraya. Yung Apo Iraya po, yan yung Diyos. Yan ko sa atin ang Panginoong Diyos. Ang tawag sa amin ay Apo Iraya. Panginoong Diyos. Halimbawa po ang dalangin na Apo Iraya, Panginoong Diyos, ang dalangin namin ay bigyan ng tamang yung maging matuwid yung pagbibigas, bigyan yung tao na walang kasalanan, mabigyan ng tamang hawag mabibigasan, at yung mga kasalanan talagang mabibigasan, didalangin yun ng matatanda. Tapos yung personal na dalawa, manalangin din sila. Kung ako may kasalanan, mabibigasan ako. Pero kung wala, wag. Yung isa naman ganun din. Kung ako may kasalanan, mabigasan ako kung hindi. Kaya sa kanang dalawa, parehas ng dalangin, pero mayroong yung may kasalanan, siguradong hindi siya mabibigasan siya. Mapapatunayan siya bago pa siya sasalang sa pangaw. Kumbaga pinali yung pangaw. Yung pangaw, yun yung parusa.
Parang ano eh, parang konsepto niya, parang sa lawyer, parang ganun. Oh, yan yung bata, yan Oo, yung batas. batas eh. Opo. Oo, parang Kaya, mas maganda tong Opo. konsepto nyo kasi parang mas nalalaman kung sino talaga yung ano. dahil yung pong ating batas na tinukoy, pwede siyang tumanggi, pwede mapawala ang bisa yung kasalanan niya dahil sa katuwiran niya. May tama siyang katuwiran, mas marunong siya. Yung siya naman, mas mahina. Kahit walang kasalanan, pwede siyang maparusahan. Pero doon sa tige, ay parehas kayong hihipo sa apoy, parehas yung dalangan nyo, parehas kayong mapapaso. Pero mayroong hindi mapapaso o hindi makukuha Hindi ng apoy. mamaga, oo. Hindi masusunog. Sunog yun dahil apoy yun. Gagatungan yung yung malaking apoy, tapos yung bakal ilalagay doon sa gitna. Pag yung lingas na yung bakal, yung apoy na rin yung kulay, yung baga na. Mhm. Aalisin ng kamay niya yung lahat ng apoy sa yung mga kahoy. Tapos yung idadakutin niya yung bakal, hawakan niya. Tapos pag nahawakan niya, ibibigay niya doon sa isa. Ngayon, pag hindi, alam niyo isang hindi ka nasunog, talagang alam na siya sigurado. Kaya tatakbo na yan, kaya iwas na yan. Huli na agad siya. Madalas, gano'ng katagal yung pinakamatagal na ginaganon po? Nung Yung hawak, parusa. yung, po Hindi, yung parusa. Yung parusa. pagka ginagawa lang po namin yung pagtitigi, kung siya ay matindi yung kasalanan niya. Tapos, Pero kung Gano'n- paano gano'n ka- pagka ano hindi po niya yung alam na matindi? ano, pagka hindi niya alam yung parang hindi niya alam na mali pala yung nagawa ng ganito. ay depende po kung bata lang naman. Dahil sa amin naman bata pa, alam na, ibinibigay na yung mga batas o yung mga bawal. Siyempre, alaman niya na mali. Pero sa amin, yung edad ng 15 pababa, hindi pa naman yun parusahan ng dahil hindi pa niya alam pinagkakasunduan pa rin ng mga na hindi naman pwedeng parusahan ng matindi. Pero yung edad 15, napapangaw na yun. Dahil alam na niya yung pagnanakaw, mga pananakit, basta yung lahat ng bagay na masama. Dahil sa amin naman po Katutubo, yung mas mataas pang uri na kasalanan, wala po kami karanasan ng pagpatay, dahil iba na yung pagpatay, ay hindi ko rin alam kung ano yung ginagawa ng mga matanda dahil wala pa akong Naranasan po. na-encounter na yung katutubo dito sa amin. Mhm. Eh pumapatay. Kung nung ako yung yung sa gulang ko na, kung siya man yung nagkasala ng ganun, napatunayan na bibilanggo na siya. Pero nung una, walang bilangguan, wala. Basta pangaw lang, pero ang na-record lang talaga yung mga pagnanakaw, yung pananakit, yung Gano'ng katagal madalas? Kunwari, yung pagnanakaw, gano'ng katagal napapangalan? sa ngayon po, yung pagnanakaw po, nasa mga 3 araw. Yung pananakit. Yung pananakit po, kung halimbawa sobra na, siguro mga 1 linggo, yung halimbawa sa asawa lang yan. Siyempre may asawa na, Paano yun pinapakain mo? yung kamag-anak, pinapakain. Kung malayo naman siya, dumayo lang siya, nakasala siya, siyempre, ng community yun, parang alagaan din. Dayo siya, tapos nakasala siya sa isang baryo. Magbabayad pa rin siya, pero alagaan, gano'n. Alagaan siya, dahil ingatan dahil yung magagalit ng kamag-anak. Dahil pinarusahan ninyo, tapos ninyo alagaan. Yun yung panagutan ng magpaparusa. Kaya alagaan ko yun. Hindi naman Ano yun, kahit anong dito, kahit anong tribo? Opo, sa amin po, sa Iraya ay pangaw. Hindi ko lang po alam sa ibang tribo kung ano yung nila. Hindi naman po siya nagkakaroon ng conflict sa ibang tribo kapag Wala po, dahil lang po ibang tribo pumasok dito, alam nila yung alam nila na may ganung batas. batas. Sa Cordillera kasi parang may mga tribal war pa din. Ang nabasa ko sa Cordillera, dati yung mga kwan Hindi ko alam kung bakit, pero alam mo yun, may time na may pagkakain sila, may time na naghihiwalay, parang ganun. Nakakatakot yung isang tribo dun. Hindi, parang sa tingin ko, Trophy na yung anong kasaysayan po yun nung bago pa Kastila o Nito lang. Galing yun. siguro Ewan ko. sa paggipit na ng panahon siguro. Parang, pero sa amin wala. Bakit sa tingin niyo paggipit ng panahon? Siyempre, sa paggipit ng panahon, pahirap ang buhay. Tapos yung
kapangyarihan ng bawat isang kuwan eh, kung medyo Lupa yung pinaglalaban. kahit naman po anong tribo, kahit pa Tagalog, ganun din po yun. Kaya lang, yung Tagalog, hindi, siyempre, hindi parang isa-isa silang kaaway. Pero sa tribo, siyempre, parang may sila. Pero sa amin, wala po. Yung tribo sa tribo. Medyo, Paano nangyari yun? siguro sa amin, medyo luwag pa yung yung lugar. Hindi pa ganong na-epekto. Parang gano'n. May explanation kanina kasi si Kuya talaga. Ang ganda na parang, ano ba yung sinabi niya Kuya? Makahoy. Hindi, yung sa lahat. Lahat, walang pag-aari, walang pag-aangkin. Kung anong meron ka, ayun din yung sa kapitbahay mo at sa mga taong nandito. Parang sa kabuhayan lang po noon. Dahil noon, wala yung tanim, walang nag-aari. O kaya isa'y nagugutom dahil yung kabuhayan po ay mahirap nga bungang kahoy ang iba, kaya tanim ko konti lang. Yung bungang mo, talagang babahagi-bahagi kayo sa pagkain. Parang gano'n. At saka tulong-tulong sa paggawa ng mga dito. At sa bahay naman po, dati walang malalaking bahay ng katutubo. Basta isang linggo, isang lugar. Pagka isang linggo, isang lugar na uli. Palipat-lipat na yan. Bakit po? Ayaw nila dahil nagkakasakit sila, ayaw nila nung nakapirmi sila. Lilipat lang sila sa uling lugar. Hindi na uli. Parang Moana. Yung mga ninuno ng Moana. Ganun, parang dito. So parang nalibot na ng mga yung mga Alam mo kami dito. Mindoro, no? Pero kami, hindi umabot sa ibang tribo. Talagang doon lang sa amin Sa din. teritoryo niya. Opo, maliban na, sa ngayon, yung nakakaasawa na ng ibang tribo, pupunta rin. Pero hindi, talagang alam po yung tribo namin. Opo. Iraya, nakakaintindihan kami, Iraya. Pag iba na yung wika, hindi na namin naiintindihan. Alam namin ibang tribo na yun. Pero wala kaming yung parang... May 7 dialekto daw po Susunod kami, ma. May 7 dialekto daw po ng mga mangyan dito. Mayroon po. May Alangan, Iraya, Hanuno, saka Tadyawan, itong Tauhed, Buhed. Mayroon pang isa. Ano pa ba? Iraya, Alangan, Tadyawan, Taubuhed. Bangon. Parang siya. Abangon. Bangon. Ano po yung Ang familiar ako yung Hanuno. Hanuno. Ano? Yan po yung may sarili silang yung sulat na para din kung mamasdan ko. Nahawig sa baybayin. Sila po ay nasa parang hindi ang sulat nila parang ibang bansa hindi yung di ba sa atin yung abakada yung parang sa kala iba parang paano yung mga i-check mga Japan. Parang Incheck o parang Cambodian? Hindi ko alam yung kumbaga. Basta di ba kung minsan parang wet lang na ganun lang. Pero basa nila yun, alam nila. Pero hindi amin wala kami. Sa amin, gagamit nila, hindi yung ating yung sa Tagalog talagang nagpabit. Pero wala po kayo ibang lingwahe dito sa Tagalog. Wala po, Iraya lang po sa amin. Tagalog na po, ginagamit namin. Pero Iraya talaga po. Iraya. Sampulan nyo nga kami ng isang sarayang. Magandang tanghali. Piya kay Kaagdaw sa kuyo. Maganda piya. Siya. Aldaw sa kuyo. Kuyo, marami kayo. Siya. Yung isa lang, kumo. Piya kay Kaagdaw sa kumo. Piya kay Kaagdaw Kaildaw sa kumo. sa kumo. Yan isa lang. Pero kung marami, kuyo. Pag sa kanila, kura. Piya kay Kaagdaw sa kura. Pero pag kura na po, ang gagamit namin ay hindi na piyakay. Tara kuya, tour tayo. Tayo po ay kami.